Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan. Ako po muli ay si Brother Orly na muli po ay maghahatid ng mensahe mula sa Panginoon. So, mga kapatid, marami po kasi ngayon sa ating panahon yung mga nagsasabi na yung aral ng rapture, sinasabi na darating na raw si Jesus Christ, nag-ano po sila nagbibigay po sila ng petsa na ganitong araw daw darating si Kristo, ganitong araw daw po magwawakas o darating ang Panginoong Jesucristo. Tapos yung aral po nila na sinasabi na dadagitin daw po yung mga kay Kristo, tapos mayroon daw pong maiiwan. Tapos yung mga maiiwan yun daw po yung tatatakan ng 666. Tapos yun daw pong mga dinagit ni Kristo, yung sinasabi ng catch up or ano po ba yung mga sinasabi nilang termino sa aral nilang rapture na maghahari daw po ng 1,000 taon kasama si Kristo. So para sa kanila po mga kapatid ay saka lang ba maghahari si Kristo pagkatapos ng pagdating niya na magkukunin yung kanya, tapos irarapture, tapos maghahari sa loob ng 1,000 taon. Yun po ba yung aral mga kapatid? Kaya nga po ang bilin sa atin ng Panginoong Hesukristo mga kababayan ay yun pong nakasulat sa aklat ng Mateo 24 na sa Kapitulo 24 talatang 5, ganito po ang nakasulat Simulan po natin sa 4, May nakasulat po na ganito mga kapatid, mga kababayan. Tayo po ay dapat mag-ingat po talaga sa panahong ito. Dapat tayo ay maging mapagmatsyag, mag-ingat kung ano ba talaga ang palatandaan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga po, ganito po ang sinasabi sa aklat ng dito po sa Kapitulo 24 talatang 1. At lumabas si Jesus sa templo, simulan na po natin sa 1, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y pamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Dito po yung templo sa panahon ng Panginoong Jesucristo, yung nakatayo po na templo na yung itinayong muli ng mga anak ni Israel, sapagkat yung unang templo po ay winasak ng mga Babylonian. Ngayon mga kapatid, ay isinabi ulit, hinula ulit ng Panginoong Hesukristo itong templo na ito, nang sabi na sinabi niya, sumagot siya at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. Ito po'y naganap na po itong pagbagsak ng templo na yung sa panahon po ng Panginoong Hesukristo ay may templo pa po na nakatayo. Ngunit sa kanyang pananalita, bago siya
pinatay, ang sabi ay ibabagsak daw po. Walang maiiwang isa mang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Ito po'y naganap na po. Dahil sa panahon ng mga Romano, ayon nga po sa aking may nabasa po ako na patungkol sa history, pagkatapos ng Panginoong Hesukristo na siya'y umakyat sa langit, ay nagkaroon po muli ng pagkawasak ang Israel, na sila ay pinangalat, na sila ay nangalat, hanggang sa dumating po yung ikalawang digmaang pandaigdig, na dito po ay talaga pong dumating sa panahon ni Hitler na sila po ay talagang gustong ubusin. Sila ay gustong patayin lahat ang mga Hudyo. Ngunit hindi naman po ipapahintulot ng Diyos yan na mangyari. Bakit? Sapagkat sa Roma 11 po nakalagay na talagang ang Israel po ay mahal ng Diyos yan. Bagaman sila'y masuwayin. Dahil ang Israel, pakatandaan po natin, mga kapatid, na ang Israel ay doon po sa kanilang Kristo, na ayon sa Roman 9, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Sinasiyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Kaya wag nating kalimutan na ang mga Hudyo po, ang mga Hudyo sa laman, sila po ay tunay na minamahal ng Diyos. Bagamat sila ay mga madalas na naghihimagsik sa Panginoon. Kaya dito po makikita natin na talaga pong ano ba itong pagdating ng Panginoon. Kasi nga po, mayroon pong mga palatandaan na ipinapakita ang Panginoon. Una, na ibabagsak yung templo. At kita mo natin ngayon, na itong templong ito ay wala na. Binagsak na po. At talaga pong wala nang naiwan na kahit isang bato. Alam niyo po kung bakit. Meron po ako isang napanood na video. Itong si vlogger na kung di ako nagkakamali ang pangalan ni Alin. Sila po yung mga nangunguha po ng mga artifacts, ng mga kasaysayan ng patungkol sa templo ng Panginoon. At tunay po wala na po talagang naiwan. Ang kanila na lang pong hinahanap ay yung mga natitirang mga bakas, yung mga pinagsunugan, yung mga handog, Yun na po yung kanilang hinahanap kasi hinukay po yan. Hinukay po yung templo, yung pinagtayuan ng templo ay hinukay po pala yan. At ngayon ay tinayuan ng mosque. Mosque na po ang nakatayo. Tandaan po natin, dito sa aklat ng Mateo ay may nakalagay rin po dito. Na dito ay, pag nakita ninyong nakatayo ang kasuklam-suklam sa dakong banal, talaga pong tandaan ninyo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kasi po, ito po ang palatandaan. Yan po kasing templo na pinagtatayuan, yung templo ng Jerusalem na itinayo ni Haring Salomon, ay dakong templo po yan, dakong banal. Nang sabi nga ng Panginoong Hesukristo ang kanyang bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawang yungib ng mga tulisan. Ito pong templong ito, mga kapatid, na itinayo sa Jerusalem, ito po yung tinatawag na dakong banal. Banal po yan na dako. Ngayon, mga kapatid, hula po kasi ni Daniel yan na matitigil ang mga paghahandog. Hula po yan sa aklat ng propeta Daniel. At ito po ay natupad. At ngayon po ay sinasabi ng mga, kaya nga po ang dahilan ng pagpatay o yung ginawang paratang nila kay Kristo ay, ang pinakamatibay na ipinaratang nila kay Kristo ay igigiba
ang templong ito. Kaya doon nagbibigay ng pagkagalit ang mga saserdote, ng mga dakilang saserdote sa Panginoon, kasi nga po may mga saksing sinungaling na nagsasabi na ibabagsak daw po ni Kristo o gigibain ni Kristo yung templo na itinayo nila sa loob ng 40 taon, tapos itatayo niya sa ikatlong araw. Ngayon naman po mga kapatid, doon sa mga narinig ko na mga salaysay ng ibang mga vlogger, may nagsasabi na balak daw po ng Israel na itayong muli ang templo. Ayon daw po sa hula ay yung ikatlong templo, mga kapatid. At alam niyo po kung paano mo itatayo ang templo mismo diyan sa pinagtatayuan ng dating templo na ginawa ni Haring Salomon. Paano mo itatayo kung nandiyan na yung itinayo na moske? Opo, mga kapatid, tayo po ay magnilay-nilay ng salita ng Diyos. At lahat po ng nakasulat sa Biblia ay talaga pong natutupad. Ngayon, kung iisipin ng maraming tao na naniniwala sila na maitatayo ang ikatlong templo, mga kapatid, magnilay-nilay po tayo. Alam niyo po kung sino ang nagtayo ng templo? Hindi niyo pa po ba nalalaman kung ano ang templo na tinutukoy ni Kristo? Na ang sabi niya, sa Juan 2, ang sabi, gibain ninyo ang templong ito. Kaya nga po, gibaan na yung templo Yung templo na bato, kahoy. Kasi sabi ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 17, na ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, gumawa ng sanlibutan, ay hindi na tumatahan sa templong gawa ng kamay ng mga tao. Yan po mga kapatid. Bakit ko po ito sinasabi? Nakasulat po kasi. Yung pong Jerusalem, yung dating pinagtatayo ng templo, ay tinatawag po talaga yan na banal na dako. Banal na dako po yan Yung templo na kinatatayuan, dahil yan po ay templo na tinatawag na bahay panalangin, bahay ng Diyos. Para doon maghandog ang mga Israelita, doon maghandog ang mga Hudyo, na patungkol sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon po mga kapatid, sa atin na mga alagad ni Kristo, pakatatandaan po natin na mayroon pong templo ang Diyos. Mayroon pong templo ang Diyos. Bakit naghahangad pa tayo o naghahanap pa tayo ng ikatlong templo na itatayo ng tao? Sapagat sa atin po na mga Kristiyano, mga kapatid, ay tayo po ang templo ng Diyos. Ayon po yan sa 1 Corinto 3:17, na tayo po ang templo ng Diyos. At yung sinabi ni Kristo, nagibain ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo ko. Tingnan nyo, mga kapatid, hindi ba natin nakikita na ang tinutukoy na templo na itatayo ni Kristo ay yung kanyang katawan? Isang simbolo po yan, mga kapatid, na hindi po ang templo na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na itatayo niya sa ikatlong araw ay yung templong literal na paghahandugan ng mga hain, ng mga baka, ng mga tupa. Mga kapatid, yan po Kaya nga po ang mga palatandaan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang pagparito ay kanyang sinabi na mangag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ninuman. Mag-ingat daw po tayo na huwag tayong mailigaw ninuman. Ganito po yan Sabi dito, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang kanyang mga alagad, na nagsisipagsabi,
sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ayan. Dito po makikita natin mga kapatid na napakarami pong magsisilitaw ang sabi na mga bulaang propeta. Mga bulaang Kristo. Maraming magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Kaya dito po makikita natin na tayo'y mag-ingat, ang sabi, na huwag mailigaw ninuman. Ngayon po sa ating panahon, napakarami po mga kapatid na mga nagsisilitaw, na mga nangangaral patungkol kay Kristo. At ang mga karamihan po ng ipinangangaral ng mga tao ay sarili nila, mga sarili na nilang doktrina, na pinulot nila sa Bible ang iba, tapos gagawa nila ng mga sariling paliwanag. Diyan po natin makikita, mga kapatid, na yan po ay patunay na mayroon po talagang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. At dito ngayon po, na ating nababalitaan ngayon, may mga bansa ngayon na tinutugis ang mga Kristiyano. Bagamat hindi po lahat yan mga tunay na Kristiyano Pero mayroon po kasi talaga na mga galit kay Kristo. Pag binanggit mo ang pangalan ni Kristo, galit sila, papatayin ka. Yan po Ngayon, kung makikita natin yung sinasabi yung sinabi ko nga po kanina, take note na yung dating templo na dakong banal ay sinabi nga po yan ng Panginoong Jesucristo dito na pag nakita ninyo yung nakatayong kasuklam-suklam na itinayo sa dakong banal, ay pakatatandaan ninyo na nalalapit na ang katapusan. Bakit po tinatawag na kasuklam-suklam? Kasi nga po, unang-una ay yung nakatayo dyan ngayon sa pinagtatayuan ng dating templo, against kay Kristo po yan Antikristo po ang pangangaral nila. Tunay po yan. Kaya pag nakikita natin yan ngayon, na nakatayo sa dakong banal, dakong banal po kasi talaga yan pinagtayuan ng templo na yan. Ngayon may nakatayo dyan. May nakatayo na. Anong nakatayo? Sila ba ay sumasang-ayon sa pananampalataya kay Kristo? Sila ba ay sumasang-ayon sa pamumuhay ayon sa aral ni Kristo? Anong tawag diyan? Anong tawag diyan mga kapatid? Sapagkat si Kristo ang sabi, ang wika, na kung tayo ay magsisilakad ayon sa mga lakad ni Kristo, ay tayo ay magkakaroon ng binigyan tayo ni Kristo ng kalayaan na makapasok sa dakong banal. Kita nyo? Sa Hebreo 10:20 na sa pamamagitan ng daang bago ay tayo'y binigyan ng Panginoon ng karapatang makapasok sa dakong banal sa makatuwid bagay sa kanyang laman, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay ng kanyang laman. Si Kristo po yan na tayo ay magkakaroon ng karapatang pumasok sa dakong banal. Saan po ba yung dakong banal? Ay doon po sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ano po? Kasi ang sabi nga niya na pagkaparoon niya, ang sabi niya sa Juan 14, ay ipaghahanda niya tayo ng tahanan. Sapagkat sa bahay ng kanyang ama ay maraming tahanan. Ano po? Kaya mga kapatid, tingnan natin ngayon itong mga salita sa Mateo 24. Ito po yun At dito makikita natin nga yun po yung sinasabi ko. Ano po?
Dito po mga kapatid, tingnan natin dito, ituloy-tuloy nga po natin ang pagbabasa. Ano po? Makikita natin dito. Dito po sa talatang 6. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito po'y nagaganap sa ating mga panahon. May mga digmaan, lindol, salot, kagutom sa iba't ibang dako. Mga nasasalanta ng mga salot, dilubyo, hanggang sa yung mga tao nagugutom. Kasi po itong digmaan, itong mga sakuna, lindol, bagyo, dadanas ka ng gutom. Yung mga taong tinatamaan nito ay talaga pong kawawa. Marami po ito na nangyayari sa ating panahon. Lindol, digmaan, kagutom. Lindol sa iba't ibang dako. Digmaan. Maraming digmaan ngayon. Patayan. Ngayon sa Nigeria, sa bandang Africa, tinutugis yung tinatawag ng mga Kristiyano. Bagamat hindi lahat na tunay na Kristiyano, basta sila ay nagpapahayag patungkol kay Kristo, ay talaga pong tinutugis, kinikidnap, pinapatay. Ito po'y nagaganap sa ating panahon ngayon. Ngayon, ito po kasi talaga ang dahilan kung bakit ang tao wala ng pag-ibig sa kapwa. Dahil ito sa mga bulaang propeta. Napakarami pong bulaang propeta kasi. Dito po sa talatang 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kabigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod, at mga kakanuluhan ng isa't isa, at mga kakapuutan ng isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Yan po. Maraming lilitaw talaga ng mga bulaang propeta. Ngayon, nangyayari po ngayon yan. Dahil hindi lamang po sa mga iba't ibang aral, kundi pati sa mga nagpapakilalang kay Kristo ay lumilitaw ito. Kasi marami pong mga nagpapakilala, sila raw ay propeta, mga naniniwala sila kay Kristo, pero ang aral po nila saliwa sa katotohanan. Kaya ito po, kapag ang aral ay hindi ayon kay Kristo, hindi po yan tinatahanan ng Diyos . Malinaw po yan . Kaya, yung mga bulaang propeta po, mga kapatid, ay makikita sa kanilang pangangaral. Malalaman sa kanilang aral na dala-dala. Dahil ang sabi sa 2 Juan 9, na kung ang sino man ay nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Kaya bagamat nagpapakilala kay Kristo, ipinapakilala si Kristo na siya ang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, ngunit ang aral naman ay hindi katotohanan, hindi naman buong aral ni Kristo, kundi mayroong mga lihis na aral, hindi po tinatahanan ni Kristo yan . Ano pong tawag sa kanila pag ganun? Mga bulaan po yan. Ganun po yan mga kapatid. Kaya dito po, sa talatang sa talatang 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan po. Kaya talagang dito po makikita na ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ano pong pagtitiisan? Di magtiis kang sumunod kay Kristo. Kahit patayin ka pa, basta sumunod ka sa aral ni Kristo. Kung ano yung salita ni Kristo, yun ang panahanan mo. Yun ang pananatilihan mo. Yun ang aral ni Kristo. Upang ikaw ay maligtas. Pagtiisan mong sumunod kay Kristo. Ano po? At ipangangaral ang Ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan.
sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan po. Ngayon po, makikita natin ngayon, wala na pong makakapagpigil sa Ebanghelyo ni Kristo. Bagamat nandyan kasabayan natin ang mga bulaang propeta, kasabay po natin sila. Lumalago, umuunlad, nandyan po sila, sumasabay. Hindi po mawawala yan. Ngunit ito po ang palatandaan na hindi mapipigilan ang Ebanghelyo na ipangaral sa buong sanlibutan. Alam niyo po kung bakit? Kahit yung mga bansa na ang mga tao'y hindi pinapayagan na nagmagbasa ng Biblia, hindi pinapayagan na marinig ang Ebanghelyo ni Kristo, ay hindi na po mapipigilan sa ating panahon. Bakit po? Dahil nandyan po ang internet, nandyan po ang social media, hindi po mapipigilan ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Bagamat nakikisabay itong mga bulaan. Ano po? Ngunit ito po kasi ang mga bulaan talaga, nang uusig po yan sa mga tunay na alagad ni Kristo. Para ang Ebanghelyo ni Kristo o ang kaligtasan na iniaalok ni Kristo ay hindi marinig ng mga tao. Kaya hindi po yan mapipigilan. Ngayon po ay dapat marinig ng lahat ng mga bansa ang pangangaral ng katotohanan na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Yan po ang dapat marinig ng tao. Dahil ito po ang pagpapatunay na ikaw ay kay Kristo, at ito ang pagpapatunay na ikaw ay tunay na maliligtas. Yan po mga kapatid. Ngayon, ang sabi rito, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Nakita nyo? Ngayon yung dakong banal mga kapatid, yung nasa Jerusalem, na yung dakong banal na templong kinatatayuan ng mga pinaghahandugan ng mga hain ng mga panahon ng mga propeta, mga panahon ng mga Israelita, panahon ni Haring Salomon, na itinayo upang paghandugan ng mga hain. Ano na po ang nakatayo ngayon? Ito na po ang pakatatandaan natin. Anong taon po ba yan itinayo? Yang itinayo nila ngayon sa dakong banal na kasuklam-suklam na paninira. Bakit po? Yan nga po sa Nigeria ngayon, yung mga Kristiyano na pinag-uusig, pinagpapapatay nitong mga ito, isa po yan Yan po ay paniniwala nila. At ang nagtayo niyan, yan sa dakong banal na yan, ngayon, ay sila po ay mga antikristo. At ang mga extremist po nila ngayon ang pumapatay na walang awa. Pumapatay po sila. Talaga pong makikita natin. Ngayon, ito na po ngayon ang pangyayari. Ang paunawa ni Kristo na kapag nakita natin ang ayon daw po sa inihula ni Propeta Daniel, na pag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng Propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ayan po mga kapatid, nakikita natin ngayon. Uisipin na lang natin, kailan ba darating si Kristo? Dito po nakita, ipinaliwanag ni Kristo na ipangangaral muna ang Ebanghilyong ito sa lahat ng mga ng kaharian. Ang Ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Wala pong makapagpipigil na sa ating panahon ngayon.
Ngayon, kasabay po nito o sunod-sunod po ito Bakit? Sapagkat ngayon, kailan po ba naitayo yan? Kung ipinanganak na ba tayo o hindi pa? Hindi ko alam kung ano ang history niyang nangyayari ngayon. Nangyari dyan sa pinagtayuan ng templo ng Diyos noong panahon ng mga propeta, noong panahon ng mga kautusan ng mga saserdote. Ngayon, dyan po nakatayo ang dakong banal o ang templo ng Diyos. Ano na ang nakatayo ngayon? Kaya unawain ng bumabasa. At makikita natin na ang nakatayo ngayon dyan sa dakong banal na yan, yan po ay laban sa kautusan ng Diyos, ang kanilang mga ipinangangaral. At ang kanilang pangangaral ay laban kay Kristo. Laban kay Kristo. Ngayon, hindi ba ito nangyayari? Ayon kay Kristo, nakatayo pa ang templo nung salitain niya ito. Nandyan pa po ang templo, pinakita pa nga ng sinabi ng mga apostol na ipinahiwatig sa kanya o ipinakita ang mga magagarang gusali. Tapos yung templo, pinakita. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa templo, ang sabi niya, balikan natin yung 1, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Pinakita ng mga apostol Tingnan mo, Panginoon, yung mga gusali ng templo, ganito. Sabi ng Panginoon, nakikita nyo ba ito? Makikita ninyo, walang maiiwan kahit isang bato sa kapwa bato na hindi ibabagsak. At yan po yung naganap Mayroon po akong napanood ayon po sa isang vlogger na babae. Ito pong babae na ito mga nangangalap ng mga artifacts na sila po ay talagang mga archaeologist na hinahanap yung mga bakas ng nakaraang templo. Wala po talagang natira Durog na durog. At ngayon po ay hinuhukay. Ngayon, hinuhukay pala yan. Itinapon nila sa ibang lugar yung mga pinaghukayan kasama na yung iba't ibang mga panambak, mga lupa. Meron po ako napanood niyan na video at hahanapin ko po yun, mga kapatid. Kasi yan, kaganapan po talaga ito ng hulay. Ngayon, anong sabi ng Panginoong Kristo? Pag nakita ninyo na natatayo sa dakong banal ayon sa sinalita ni Propeta Daniel, unawain ng bumabasa. Ito na po malapit na. Kasi ngayon po, ipinangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At wala pong makapagpipigil niyan. At ito po ang kaganapan ng salita ni Kristo. Ngayon, dito, makikita natin ang kaganapan ngayon na mayroon nang nakatayo na kasuklam-suklam na paninira sa dakong banal. Nakikita natin, kasuklam-suklam na paninira. Bakit? Kasi ang nagtayo talaga niyan, walang respeto. Walang respeto. Ni hindi inalintana na yung dakong yan ay dating pinagtatayuan ng banal na templo ng Diyos. Templo. Templong literal po yan. Pero yan po ay tinutukoy na dakong banal. Dakong banal po yan. Bakit? Sabi ni Kristo nung dumating siya doon sa mga na nagbebenta ng mga kalapate, nagpapalit ng mga pera, sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang mga bagay na ito. Tinagtataob niya yung mga lamesa. Kasi nga po, yung dakong yan ay banal. Dakong panalanginan. Ngayon, dahil nga po sa katigasan din ng ulo ng mga Hudyo, sabi ni Kristo, iiwanan siyang wasak. Iiwanan na wasak ang dakong yan. Ngayon, talaga pong wasak at durog na durog. Ngayon, may nakatayo na.
Anong nakatayo dyan? Kasuklam-suklam na paninira. Kaganapan po yan ng salita ni Kristo. So, ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na pagkakataon. Ano po mga kapatid? Ang aral na ito. At tayo po ay nagsisikap na sa biyaya ng Diyos na hindi tayo magsasalita ayon sa ating sariling paunawa o paliwanag, kundi nawa gabayan tayong palagi ng Diyos sa ating pagsasalita, nawa ayon lamang po sa katotohanan ng ating masabi. Ngunit tayo po ay nagbabatay lamang sa nasusulat. Kasi kung nagbabatay ka lamang sa nasusulat, yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay mayroon tayong naririnig na pangangaral, ano man yan, propesiya man yan, ibase po sa nasusulat. Ibase po sa katotohanan sa lahat. Kasi ang Panginoon ay nagbibigay ng kaloob, panghuhula, lahat po. Pagpapagaling, pagsasalita ng iba't ibang wika, pangangaral. Kaya po mga kapatid, pagpatuloy po natin ang aral na ito. Kasi po, kulang po ang panahon. Kulang ang oras na tatalakayin natin ito. Marami po kasi mga bulaan talaga na nagsasabi, darating daw si Kristo, September 23, September ganito. Tapos yung year 2000, darating na raw si Kristo, doon daw sa Davao. Tingnan nyo. Wala pong ganong aral si Kristo na sa isang lugar nakikita siya. Ang salita po niya, meron po talaga magsasabi ng sikreto. Na dito halika, dito sa silid, huwag kayong maniwala, sabi ni Kristo. So muli mga kababayan, God bless po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin ito sa susunod na pagkakataon. God bless po.